Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Ngayong National Children's Month, kaisa tayo sa pagsusulong ng bansa na malaya sa pang-aabuso, karahasan at eksploitasyon ng mga bata. Tungo sa mundo na malaya sila at ligtas na maglaro at bumuo ng mga pangarap. Gaano na nga ba tayo kalapit dito? O kalayo man? Ako po si Rose Babiera at ito ang Point of View. Ngayong tanghali, pag-usapan po natin ang kalagayan ng mga bata na naging biktima ng iba't ibang anyo ng human rights violation sa ating bansa. Kasama ang Commissioner at Spokesperson ng Commission on Human Rights, Attorney Beda Epres. Attorney, magandang tanghali po and welcome po sa ating program. Hello, Rose, and sa iyong mga viewers ng program ito. Good afternoon po. Attorney, pag-usapan po natin yung paksa ng ating usapin ngayon, yung mga bata dahil ito rin po ay month na dedicated para sa kanila. In the name of the Commission, pag-usapan po natin, bago po tayo dumako doon sa mga nagiging efforts ngayon ng Commission para sa, syempre, sa kanilang protection. Unahan po natin kung ano po ba yung iba't ibang anyo ng mga human rights violation na kinakaharap ng mga bata sa ating bansa. And among those, ano po ba yung mga pressing issues na minomonitor ng CHR? Actually, medyo marami yung mga human rights violation na namomonitor namin. Isa dito yung online sexual abuse and exploitation of children at yung paglipana ng mga sexual abuse materials. Minomonitor din namin, medyo naging ano siya recently, yung online selling of babies. And may mga charges naman nang na-file doon. Ang nakakalungkot lang dito sa mga issues na to, mga violations na ito, kasi minsan ang perpetrators pa ay yung kanilang mga magulang or relatives. So yun yung medyo nakakalungkot na pangyayari. Of course, meron pa rin usapin on child labor. Minsan yung mga kabataan or yung mga bata na member ng indigenous communities, medyo nadi-discriminate sila. Marami pong issues na dapat talagang pagtuunan ng pansin ng government kasi sila naman po talaga yung merong mandato na proteksyonan yung ating mga bata. Okay. Sabi niyo nga po, medyo marami itong mga issue na kinaharap ng mga bata. Himay-himayin lang po natin kung ano yung mga nakikita nating dapat na ginagawa. Pwede po itong rekomendasyon ng inyong komisyon. Umpisa na po natin dun sa online sexual abuse. Yun nga po yung masakit. Usually, talagang ang mga nagiging sangkot pa dito ay yung mga pamilya. Paano po natin maiaalis yung immediate danger na yun sa mga bata? Ang number one na reason kasi na sinasabi ng mga perpetrators, no, lalong-lalo na yung mga magulang, is ito yung bunsod ng kahirapan. Yung kinikita nila dito sa activity na to, kung ikukumpara sa normal na sahod sa isang trabaho, mas malaki ito. So, siguro ang number one doon is matugunan ng gobyerno yung issue ng kahirapan. Kasi marami pong susunod ng mga human rights issues, violations, or abuses na masasagot or mawawala pag nasagot yung issue ng kahirapan. Ang isa pang tinitingnan namin dito is dapat yung sa demand side. Kung wala pong magtatangkilik dito sa mga materials na ito, bababa yung mapipilitang pumapasok sa ganyang klaseng activity. So, yun sa akin pinaka-importante yung ma-address yung sa demand side. Talagang ang malungkot lang kasi is yung ibang mga perpetrators, yung tumatangkilik dito ay wala sa Pilipinas. Abroad, yung mga nahihilig sa ganyang pang-aabuso sa mga bata. So, yung issue ng kahirapan talagang dapat matugunan. Ayun nga po, kasi nabanggit nyo rin po kanina yung child labor. Ang pinag-ugatan naman po nito, napipilitan yung mga bata na magtrabaho dahil walang
gumagawa nun para Yes. sa kanila, para matugunan yung kanilang Correct. mga pangangailangan. Tama. When it comes to the issue of child labor naman po, paano natin ma-define itong child labor in a sense na paano kung voluntaryo ang isang bata na nagsasabi na gusto kong tumulong sa aking pamilya? Pagdating po doon sa willingness nung bata, ang importante pong tingnan natin is yung pagiging willing niya bang tumulong sa pamilya ay naaantala naman yung kanyang Personal growth, yes, mga yeah, ganyan po. like dahil ba sa kanyang kagustuhan tumulong sa pamilya, tumitigil na ba siya sa pag-aaral? So, yun po yung mga dapat nating ibalanse. Nangyayari po talaga yon. Nagkukusa na yung mga bata. Dahil siguro nakikita nila na kulang yung kinikita ng kanilang mga magulang, hindi natutustusan yung kanilang mga pangangailangan. So, nagboboluntaryo na silang magtrabaho para sa kanila. Na hindi sana dapat kasi meron po silang yung kanilang development ay maaantala pagka pinasok po nila yung pagtatrabaho sa napaka-murang edad pa nila. Kapag po itong mga bata, sabihin na pinatigil dun sa child labor, kasi nga po labag sa batas natin yung Yes. pinapagtrabaho ng mga bata. Pero ang katwiran po, pag tumigil yung mga bata sa pagtatrabaho, wala silang makakain. Tama po yan. Tama Paano po ba yung sistema na Oo. pinapatigil po ba talaga ang mga bata? Paano po yung parang outcome nun at effect nun sa kanila na sila rin yung sasalo? Yes. Ang sa amin kasi doon, ang tingnan natin dapat magkaroon ng balanse. No? Meron silang kikitain and at the same time nagagawa rin nila yung kanilang pag-aaral. Basta wag maantala talaga yung kanilang growth, yung kanilang development. Kasi minsan kasi yung mga bata kapag kumikita na yan, nakakalimutan na nila yung pag-aaral. Mas gusto pa nilang nagtatrabaho. Pero may hangganan kasi itong pagtatrabaho na ito. And hanggang doon na lang sila. Unlike kung makakapag-aral, mas maganda ang kanilang future. Yes. Opo. Sa mga usapin din po ng oportunidad, isa sa mga sektor ng mga bata na madalas pagka usapin ng mga paglabag sa mga basic needs, itong mga street children na nakikita natin sa lansangan, naglipa na pa rin po lalo na dito sa Metro Manila despite the efforts. Pero isa po sa mga punto or isa po sa mga parang points when you study parang yung mga street children sa ating, lalo na dito sa Metro Manila, itong mga street children po, parang sila pa ang tumatanggi sa tulong mula sa DSWD, sa CHR. Ang ano nga po laging tumatakbo pa. Yes, tama Kasi po. feeling nila mahuhuli sila. Correct. Whereas, yung mga parang institusyon po na ito pa sana yung makakatulong sa kanila. Ano po ba yung mga factors bakit parang ito pang mga bata, tatakbuhan itong mga parang help na dapat directed to them? Karamihan po kasi ng mga bata na nasa lansangan ay wala silang magandang tirahan. Usually, yung iba sa kanila nakatira talaga sa bangketa. May mga efforts na ginagawa ang DSWD, ang mga local government units, na kinukuha sila at dinalagay sila sa isang shelter. Pero ayaw nila nun Mas gusto nila na nasa labas kasi meron silang kinikita sa pagpapalimos. So, yun yung isang issue na tinitingnan natin. So, kahit na alisin natin sila sa lansangan, ilagay natin sila sa shelter, pero tumatakas sila May mga issue po na tumatakas sila mismo. Tumatakas sila. Mas gusto nilang nasa kalsada. Dahil yun na nga, merong nagbibigay ng limos sa kanila. Meron silang kinikita araw-araw. So, again, babalik na naman ito doon sa issue na dapat sana bigyan ng solusyon ng government yung issue ng kahirapan talaga. Kasi yun naman yung dahilan kung bakit nandyan sila sa lansangan. Yung iba dyan ay galing probinsya. Walang magandang trabaho sa probinsya o kaya yung mga lupang sinasaka nila ay hindi na viable for farming. So lumuluwas sila sa Manila na in the hopes na gaganda yung buhay nila dito. Pero hindi Kasi una, mas mahal ang renta. Diba? So ang dulo is nauuwi sila sa mga kalsada, sa lansangan na sila nakatira. Maganda po na nabanggit nyo kanina na isa rin sa mga minomonitor ng CHR yung mga bata sa mga indigenous communities dahil parang kumbaga double marginalized po itong mga bata na ito na sila na yung galing sa mga gantong sektor. And
dagdag po dyan sa mga IP communities natin, itong mga bata na nakatira sa mga displaced na lugar sa Mindanao. Yes. Hindi po ito malapit sa mga balita na naririnig natin dito sa urban cities. Pero this is the reality that children are facing in our suburbs, sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo na po talaga dun sa katimugan, sa Mindanao. Nakaka-experience sila nung katulad po nung nabanggit nyo na hindi na natututukan yung edukasyon kasi sa mismong mga school nila, yung mga lumad schools, mga children, pinapaalis po sila. Ano po yung nagiging extra effort natin, lalo nga po sila ay double marginalized to cater to the needs of these children? So ang ginagawa po namin, minomonitor namin yung kanilang sitwasyon. And if ever meron kaming makita na ganyan, mga batang hindi nakakapag-aral, na-display sila, ang ginagawa namin, kinakausap namin yung local government units na may sakop sa kanila kasi pinapaalala namin sa kanila na obligasyon nila na tulungan itong mga bata na to. Meron kasi kong programa ang Commission on Human Rights through our Child Rights Center na tinatawag namin Kabataan, Karapatan, Karavan. Umiikot kami sa buong Pilipinas, lalo na doon sa mga lugar na mataas ang incidence ng human rights violation or kaya mayroong mataas na incidence ng kakulangan sa pagpoprotekta sa mga bata. So pinupuntahan namin. Ang pwede lang kasing magawa ng Commission on Human Rights is really papaalalahanan itong mga concerned government agencies na merong sektor sa lipunan, itong mga bata na ito na hindi na nakakapag-aral. And isa pa rin sa minomonitor namin dito sa indigenous communities natin, ng mga IPs, ay yung meron pa rin child marriage. Meron pa rin. So, pinapaalalahanan namin yung mga LGUs na meron ng batas na pinagbabawal yan. And dapat maging active sana yung local government unit. So, ganun po. Nabanggit po kanina rin na hindi naman lahat na-achieve din yung mga justices kapag ka naka-experience sila ng mga violations. Ano po ba yung mga barriers na meron ngayon that prevents the children themselves and even their families from seeking the justice that they deserve after nila ma-experience ito? And how do we penetrate through these barriers? Ang isa kasi sa nakikita namin problema is may mga tao or may mga bata pa na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. So, yun yung number one na ginagawa namin. I-inform sila, i-educate sila na ito ang kanilang mga karapatan. Kasi, paano ka magrereklamo, paano mo isusumbong yung ginawa sa iyo kung hindi mo alam na ito pala yung karapatan mo. So, yun po ang ginagawa namin. I-educate namin sila. And pagdating po kasi sa usapin ng mga bata, dapat even at a very early age, dapat kino-consider na natin kung ano ba yung gusto nila. Dapat meron silang right to participation sa lahat ng issues na involved sila. So, dapat pinapakinggan natin sila. And dapat lahat ng policies ng government, kay national government, local government units, pagdating sa usapin ng mga bata, ang dapat na isinasaalang-alang natin yung kanilang best interest. Ayan. Nabanggit yun na po na may mga polisiya tayo. And I think the Philippines also has progressive laws in protection of the children. Pero syempre may mga gaps din po dito sa mga ito. Can you run us through kung ano lang po yung sakop ng inyong knowledge? Kung ano po ba yung mga meron tayong batas as of this moment? And if there are gaps and recommendations that you could state? Kung sa batas, ang dami nating batas, ang problema is the implementation. Andyan yung batas pero it's not properly implemented. Like yung issue ng child marriage. Meron ng batas na pinagbabawal yan. Pero pag pumasok yung usapin about ito ang culture dito sa particular municipality na to or particular community. Mahirap na po i-enforce. Medyo nahihirapan kasi even yung mga elders doon sa lugar na yon, they are pro. Nag-aano sila doon pa rin sa kanilang kultura na pwede ito, nangyayari ito. So hirap sa implementation ng mga batas. Yung pagdating sa online selling of babies, hindi kasi nila alam na madali na ang proseso ng adoption ngayon. Ang akala nila ang proseso is pupunta pa rin kayo sa court, magpa-file ng mga petitions. Ngayon po hindi na, administrative proceedings na lang siya. So, ang kailangan talaga ipaalam lang sa mga tao na ito ang mga batas na ito, madali na lahat na ginagawa para hindi na sila mag-resort sa mga illegal activities.
But we also have the Juvenile Justice and Welfare Yes, Act. Ito opo. po. Can you give us through kung ano po yung Okay. batas na... So, ito po ay yung mga bata na naging ang tawag namin is children in conflict with the law. No? So, kung sila ay mga minor pa, hindi naman sila pwedeng ikulong or isama doon sa mga of age na nasa kulungan. So, merong mandato ang batas na dapat lahat ng local government units ay magtayo ng bahay pag-asa para habang nililitis yung mga kaso or habang itong mga minors na ito ay dapat doon sila dalhin sa pangangalaga ng itong mga bahay pag-asa na ito. Pero hindi lahat ng Mga municipalities, LGU. hindi lahat ng cities ay meron ng bahay pag-asa. Mandated ito ng batas pero hindi rin nila nagagawa. Kaya ang ginagawa namin, every time umiikot kami during the Kabataan Karapatan Caravan, pinupuntahan talaga namin yung mga cities na wala pang bahay pag-asa. And sinasabihan namin yung mayors or even the governors na dapat magtayo na sila. Ang reklamo lang nila is madaling mag-set up ng structure, madaling mag-set up ng building or ng bahay. But the problem is yung maintenance niya, yung siyempre kailangan mo mag-hire ng mga staff doon. And I think parang millions ang ginagastos in a month just to maintain a bahay pag-asa. So yun rin yung struggle nitong mga ibang mga bata nito. Maganda kasi ang nagiging resulta na nasa mga bahay pag-asa yung mga bata dahil nare-reform sila eh. Once ma-reform na sila, ibabalik ulit natin sila sa society, yung i-reintegrate ulit natin sila. Maganda yung kinakalabasan. So, kesa isasama mo sila sa kulungan, yung setup ng facilities parang kulungan na nagiging iba yung pananaw ng mga bata. Manggitin ko na lang din po kasi nung mga nakaraan po sa ilang episodes na meron kami, tinutukan din namin yung naganap na mga ilang bata na nadampot noong nagkaroon ng rally sa Manila. Yes. Opo. At nakausap po namin yung mga magulang nila. At isa sa talaga sa mga nahirapan sila kung paano nila i-access yung mga anak nila. Kasi nasa kulungan nga po Yes. And isa po sa mga naano rin ng mga paralegal doon yung mga bata. Nakasama na doon sa mga matatanda. Which is parang yung mga magulang, hindi po nila alam na hindi dapat gano'n. Yes, tama po yun. Akala po nila dahil parang, yun nga, nahuli anak nila, doon na dadalhin. Meron pong proseso dapat na ginawa yung local government units ng Metro Manila, particularly yung ating mga kapulisan na humuli doon. Kaya ang ginawa nga po namin noon, nung na-monitor namin na merong, I think 91 na mga minors na nahuli, kagad kaming nag-dispatch ng team. Pumunta sila sa Manila Police District at minonitor yung sitwasyon ng mga bata doon. And pinapaalalahanan ng aming team na hindi ganyan ang proseso, dapat ganito yung proseso. And sumunod naman yung ating mga kapulisan. And actually yung pagmo-monitor namin doon is umabot hanggang sa nakiusap kami kay Mayor Isko ng Manila na kung pwede ay palayain na. Kaya nung pinalaya sila, nandun po yung aming Child Rights Center at naging witness. So, after that, siguro mga 3 weeks after, or a month after, basta last week, bumalik ulit kami kay Mayor. Nag-follow up kami kung ano na nangyari. Ang sabi niya, bumalik yung mga bata at naglinis, inayos yung mga nasira nila, kasama yung mga magulang. But at the same time po, kasi di ba parang yung ano po nila doon is yung diversion program daw po yun. Parang, kumbaga, dahil ito yung ginawa nyo, maglilinis kayo ng ganyan. Pero at the same time, yung mga magulang, nag-ano rin po sila na hindi naman ginawa ng mga anak nila yon, tapos naglilinis pa rin. Kasi hindi rin po talaga sila aware dun sa mga kahit yung mga magulang. Kung yung mga magulang na mismo, hindi sila aware dun sa proseso. Mas lalo po yung mga bata na parang under stress, shock, ganun po yung mga pinagdadaanan. And I think it makes sense nga po na meron yung dapat yung mga bahay pag-asa. Kasi kung reformation, yung nakita doon, maintindihan ng mga bata kung bakit sila paglilinisin, kung bakit nila gagawin to. Kaya mahalaga siguro na isulong yung implementasyon ng batas na iyon. Lalo na sa Metro Manila na kung saan madali talaga yung hulihan dito ng mga bata. Dahil vulnerable nga po ang ating ang sektor ng mga bata. Actually, nung last week na dumalaw kami sa Mayor,
Mayor Isko, sinabi namin sa kanila na yung Manila po ay wala pang bahay pag-asa. So, ang sabi naman niya sa amin, turuan nyo kami kung paano, ano yung klase ng structure, paano siya ipapatakbuhin. Kasi nabanggit namin sa kanya na meron silang napakalaking lupa sa Marikina kung saan nandun yung Boys Town. So, ginagawa na po ng Child Rights Center namin yung proposal, paano itatayo para magkaroon na finally ang City of Manila ng sariling bahay pag-asa. Ayan, ma'am. Maganda po na naririnig natin na may mga ganong active efforts. Meron din po, kaugnay pa rin nung nasabing batas na yun, there are discussions of yung lowering ng age when it comes to criminal responsibility to 10 years old. Any thoughts on that? Nag-issue na kami ng statement about that, and we are against the lowering of yung age ng criminal responsibility. Ano po ba yung mga implications dun sa pagbababa nito? Ang sa amin kasi is that we must not penalize yung mga bata kasi alam nyo naman po yung mga kabataan, baka minsan mapusok, minsan nalilihis lang ng landas. So ang mas magandang approach is itama sila sa landas na yon. Kesa paparusahan mo sila. Minsan yung iba dyan nadadala lang dahil peer pressure siguro. Yung iba naman dyan is baka medyo nagre-rebelde lang sa mga magulang kaya medyo nalilihis ng landas. Ang mas tamang approach is itama sila ng landas, and yung intervention na dapat ginagawa ng local government units, ng schools, kasi malaki rin yung participation nila dapat. Di ba ang kasabihan nga is it takes a town to raise a child. No? So lahat tayo merong kanya-kanyang obligasyon na palakihin sila. But again, ang pinakamalaking merong obligasyon dyan are the parents. Sila kasi ang dapat tumututok talaga. Isa pa rin po sa mga batas na meron tayo, itong anti-online sexual abuse or exploitation of children. Yes. Ito pong batas na ito, dapat mas enforce ngayon, lalo na in the digital world. Meron po ba kayong nakikitang parang dapat mas paraan ng pagpapalakas pa nitong batas na ito? Ang siguro dyan, dapat merong close coordination with the DICT kasi online platform siya. Yes. So dapat paano ba natin i-take down itong mga sites na to, itong mga pages na ito. Yun ang pinaka-importante dyan. Ma-take down sana yung mga sites. And malaking issue siya, as a matter of fact, yun yung theme noong ngayong National Children's Month. OSAIC, SISAIM, Wakasan, at karapatan ng mga bata ay paglaban. So, it is siguro a statement na tinitingnan talaga natin na malaking problema po ito. Lalo na po ngayon na talagang ang mga bata exposed na sila sa internet, sa social media, at saka sa iba't ibang uri ng teknolohiya. Linawin lang din po namin kung ano po ba ang role at mandato ng CHR when it comes to rescuing, supporting, or raising awareness when it comes to violations ng mga human rights violations involving children. Ano po ba saan po ba kayo pumapasok? Saan po nanggagaling ang inyong mga works? Paano po ito nakakatulong sa iba't ibang institutions? Okay. So, ang Commission on Human Rights, meron po kaming Child Rights Center. Ito po ang specific division dito sa CHR na tumitingin talaga sa ating mga bata. Kanilang karapatan, paano poprotektahan. Ang role ng Commission on Human Rights is watchdog lang po kami. Hindi kami yung lead agency na bibigay ng katugunan sa mga problema. So, kami ang taga-remind lang sa gobyerno. So, ang pagdating sa usapin ng mga bata, ang nakakausap namin dyan is DepEd, lalo na pagdating sa usapin ng right to education. Kausap namin ang DSWD pagdating sa kanilang sa kanilang development. Kausap namin dyan ang Department of Health pagdating naman sa accessibility to healthcare. So, nire-remind namin ang gobyerno. And at the same time, dahil ang Philippine government ay niratify yung United Nations Convention on the Rights of the Child 35 years ago. So,
pinapaalala namin sa kanila na, uy, niratify natin to, meron tayong obligasyon na sundin ito. So, minomonitor namin ang compliance ng Philippine government kung sinusunod ba nila yung alituntunin nitong convention na ito. So far po ba? Sumusunod po ba? Sumusunod po, marami naman na pong nagawa ang Philippine government. Pero ang nag-evolve po kasi yung time. So, kung ano yung sapat na noong 5-10 years ago, ay baka kulang ngayong panahon na ito. And then, nasa digital age na tayo, so nag-iiba yung pangangailangan ng kabataan, nag-iiba yung dapat na protection ay binibigay ng gobyerno sa ating mga bata. Ano po yung mga kinakaharap ng CHR at saka ng mga institusyon na nagpoprotekta sa mga bata ngayon when it comes to serving justice dito sa mga human rights, mga biktima ng human rights violation? Aside from the monitoring powers or mandate of the CHR, meron din kaming mandato to conduct our investigation. Pagka meron kaming napipick up na mga news about, say, early marriage o kaya yung online selling of babies, nagkakandak kami ng sarili naming investigation. Pero nakatutok kami doon sa human rights violation aspect. No? Pero in the course of our investigation, kung ma-establish namin na merong criminal liability ito, nire-refer po namin ito sa Department of Justice, sa Prosecutor's Office, and ina-assist namin yung mga magulang na, or yung victim mismo, na kung gusto nila mag-file ng criminal case, pwede namin silang i-assist o i-refer sa Public Attorney's Office or dalhin namin sila sa Office of the Ombudsman kung ang involved ay government official. So, yun po yung nagiging... Yes, yun ang ano namin. And doon sa aming investigation na ginagawa, pag ma-establish namin na mayroong human rights violation, nagbibigay po kami ng financial assistance sa mga biktima. Hindi man ito ganun kalakihan, but ang sabi namin ay kahit papano ay makakatulong ito to at least cushion yung impact nung violation or abuse na na-experience nila. Ito po, parang nasagot nyo na po ito kanina. Pero ano po ba yung mga institusyon o unit ng lipunan na dapat mas parang nagsususog pa ng efforts when it comes to protecting the children sa inyong palagay? Dapat po ba saan to nagsisimula? Sa ano po, may sektor po ba? Dapat po ba sa education sector? Sa health? Dahil marami po tayong mga health needs na dyan din po nag-uugat ang iba't ibang violations. Kapag hindi nabibigay ang mga ito, saan po ba dapat nagsisimula? Ako ang tingin ko po dyan, ang simula po talaga ay yung tamang paghubog sa mga bata. And it really starts sa bahay. No? Dapat nagagampanan ng mga magulang yung kanilang obligasyon sa kanilang mga anak. And then, support na lang po yung mga government agencies. So, pagdating sa usapin ng health, nandyan po yung Department of Health. O kaya meron counterpart naman po yan sa mga local government units. So, dapat po accessible ang healthcare services para sa mga bata. Pagdating naman po doon sa kanilang development, andyan yung DSWD para i-ensure na merong adequate food, shelter, yung itong mga kabataan, lalong-lalo na yung nasa mga depressed area. And then, of course, pinaka-importante rin is the education. No? Kaya nga, maganda naman dito sa Pilipinas kasi meron ng free education na binibigay ang ating mga public schools. So, accessible na siya. Ang problema lang is doon sa mga malalayong far-flung areas na may mga balita tayong naririnig na kailangan maglakad ng 2 oras, makarating lang ng school. So, sana kung mas mailapit natin yung mga paaralan dito sa mga bata na ito para yung kanilang future ay gumanda. Sabi niyo rin po kanina, Com, syempre, it takes a village nga to raise a child. Yes. At syempre, may mga panahon nga po na yung mga, sabi natin, yung mga tugon 5 years ago, hindi na siya nag-a-apply this year. Kaya importante po na meron tayong data, which is parang feeling ko nakakatulong naman po yung paglilibot ng CHR dun sa caravan to get the data that we need kung ano na po ba yung status sa iba't ibang lugar. When it comes to like this data sharing, kayo rin po nag-i-investigate kayo. How do we maximize the data that we have in terms of like sharing it with various institutions? Meron po ba tayong proseso para may isang data na ginagamit ang mga institusyon at parang mas matambok yung data na meron tayo when it comes to children? Kasi I believe na
sa data po nanggagaling yung mga policies. Correct, Doon correct. po nagro-root kung paano natin, kung ano ba yung tutugunan, kung gaano kalawak itong issue, kung meron tayong data. Okay. How are we processing this data that we have? So meron kaming part 3 ng mandate ng commission is nagkakanda kami ng mga studies, no. And then based doon sa aming studies, naglalabas kami ng policy advisories. Binibigay namin ng aming policy recommendations doon sa government units. Also, for example, biglang naging issue, I think last year or early this year, yung ating mga orphanage. Merong may violation na nangyayari doon sa specific orphanage na yun. So, ang ginawa namin, binisita namin, inalam namin yung sitwasyon. And after our investigation, naglabas kami ng policy recommendation. Ang sabi namin sa DSWD, dapat at least twice a year nyo i-visit yung itong mga orphanages na to, na dapat unannounced. Para, surprise, para makita nyo talaga kung ano yung totoong ginagawa. Kasi if it's announced, meron silang time to prepare, di ba? And ang maganda, after galing kami doon sa Justice Summit last Monday, and nung nag-report yung CHR doon, nagtumayo yung taga-DSWD, sinasabi nila, ginagawa na daw nila yung aming mga recommendation. Yung policy recommendation na yun is, again, a form of a reminder to the concerned government agencies na meron silang obligasyon. Ito ang kanilang mandato naman na dapat nilang gawin. So, it's more of a collaboration talaga. Dapat magkakasama ang lahat ng ahensya ng gobyerno pagdating sa usapin ng bata. Kanina po may striking kayong issue na nabanggit na kung saan ang mga perpetrators ng mga abuses when it comes to children ay yung mga domestic po talaga sa abuses at saka sa mga even yung sa pagsisell nga po ng mga online materials involving children, mga magulang pa. Correct. Yung mga nagbebenta. Hindi po talaga safe sa mga bata, yung mga ganito. Even yung mga immediate family nila, hindi safe yung space sa kanila. Mayroon po ba tayong mekanismo para yung bata na mismo ang makalapit? Are we working on that na ma-empower natin yung mga bata? Or we're focusing really on awareness ngayon na ipaalam muna sa kanila? Pinapaalam namin sa kanila na ito ang mga karapatan nila, ito ay bawal na. And isa sa mga caravan namin, I think we went Pangasinan, so meron silang policy doon na tinuturuan nila yung mga bata ng yung safe touch and hindi safe na touch. So tinuturo nila sa mga bata yun. So ganun din ang dapat sana na nagiging programa ng ating gobyerno, merong mga local government units na talagang dapat merong ganyan mga policies sila, merong ganong minomonitor nila yung ng mga bata. Ang mahirap lang sa enforcement, ang mahirap lang pagdating naman sa prosecution or even sa pag-apprehend itong perpetrators na ito. Pag hinuli na yung magulang, ang hirap ipaliwanag sa anak na kailangang makulong yung kanilang magulang dahil mayroong ginawa sa kanila. And most of the time, nagmamakaawa yung mga bata na kung pwede, wag nang kasuhan, ayaw nilang mahiwalay sa magulang nila. And how do we, is that the role of DSWD naman po? When it comes to talking to the children or undergoing psychological counseling? Yung mga social workers ang dapat magpaliwanag doon. And nahihirapan rin po yung mga prosecutors sa Department of Justice dahil ayaw talaga nilang mahiwalay din at nakikiusap mismo yung mga bata. So yung mga bagay na gano'n, ang hirap timbangin. You want to enforce the law, you want to protect the child, pero yung bata mismo ang nagsasabi na patawarin na yung magulang. So kailangan din yung intervention talaga ng mga social workers kung paano ipaliwanag sa kanila na mali yung ginagawa. Minsan kasi ang sinasabi ng mga magulang is hindi naman yung effect nito ay hindi naman kasi hindi nahahawakan, napapanood lang online ganun. Parang sinasabi namin psychologically ang bigat ng effect niyan sa bata. Imagine
pag hindi mo na-take down yung video or yung picture na yun ng bata, habang lumalaki yung bata, nandun yung picture na yun. And di ba, pagka nalabas yun, or makita niya or may makakitang kakilala niya, pag nasa tamang edad na siya, iba ang impact sa bata. Dito na po pumapasok na sa protection talaga ng bata. Hindi lang bata yung tututukan, pero Yes. pati yung mga magulang at Correct. guardian. Kasi Yes. kung ang bata nga po, hindi nila alam itong mga rights nila at paano proteksyonan at ipaglaban yung mga rights nila. Dapat yung mga matatanda, yung nangunguna doon at Correct. inaaka yung mga bata. Dapat sana hindi Mhm. sila yung perpetrator. Yes. Pag, We're nearing down to the last questions, Yeah. but in the whole pang landscape ng mga laws na meron tayo, the efforts, ano po ba yung systemic changes na dapat talagang tutukan para ma-prevent na talaga at saka maiwasan yung mga gantong paglabag na involve ang mga bata? Aside from the implementation, as in full implementation of the law, siguro kailangan nating i-review yung mga batas na existing ngayon. Kung angkop pa ba siya sa current situation ngayon. Like we have the PD 603, yung Youth Code. Pero lumang-lumang batas na ito. Baka kailangan na nating tingnan at amyendahan. Although ginagawa po yan ng CHR, tinitingnan po namin yung mga batas din. And nire-recommend namin sa Congress na baka pwede niyo pong repasuhin ito. Baka kailangan na nating amyendahan kasi ito na yung mga pangangailangan ng mga bata. Yung Republic Act 7610, baka kailangan na rin nating tingnan kasi medyo lumang batas na to. And isa rin po sa ginagawa rin namin para at least ma-address ito is we conduct training seminars sa ating mga Philippine National Police, lalo na doon sa Women and Children Desk. Yes. Kasi sila po yung nag-handle niyan. Meron silang trained sila paano i-handle yung mga bata. So, meron kaming regular trainings na binibigay din sa kanila. Ang lagi naming pinapaalala sa kanila is pag nag-handle kayo ng cases ng mga bata o mga women na abuse, hindi ito dapat yung pure investigation lang, dapat lapatan rin natin ito ng human rights approach in the conduct of our investigation. Which brings me to yung mga PNP Women and Children Desk. Mandato rin po na dapat meron sa bawat Yes, lahat po ng city. presinto. Lahat ng Apo, presinto apo. meron. At mahanap dapat, accessible. Yes. At yun nga po, mahalaga po yun na may human rights approach. Kasi syempre, ang mga ano po natin pagdating sa mga desk na ganyan, yung mga admin na umuupo, dapat may compassion, empathy dun sa mga lumalapit. Kasi yung paglapit nga lang po at paghingi ng tulong, pag-acknowledge o pag-amin na experience yun, malaking bagay na po sa mga tao. Kaya they should be met with humanitarian approach such as. Kasi yung dapat may training naman binibigay sa kanila na parang pag in-interview niyo yung victim, lalo na pagbata, huwag mo pa ulit-ulitin na tinatanong siya kasi lalong yung trauma. Yes. So merong proper way of handling talaga dito sa mga victims na to. Okay, sa usapin po ng pagpopondo, prioridad po ba ng bansa natin ito? Sapat po ba yung pondo na meron tayo pagdating sa protection ng mga bata? I think merong sapat na pondo naman yung DSWD pagdating sa welfare ng mga bata. I think tinaasan po yung budget ng DepEd para matugunan talaga yung free education sa public school. And I think sa health, the Department of Health, okay din po siya. Meron sufficient funds po para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga bata. How do we move from being a reactive society to a preventive society when it comes to protection of children and involving children sa mga violations? Siguro ang pinaka-importante doon is maging whole of government approach tayo pagdating sa protection ng mga bata. And hindi lang tayo pagka may kaso tsaka mag-iimbestiga. Dapat yung mga pulis sana natin nandun sa labas para na-monitor. Merong isang example, yung isang local government unit sa Pangasinan na napuntahan namin na minomonitor nila lahat ng mga bata. Alam nila kung ang nag-aalaga ay guardian, alam nila kung ang nag-aalaga ay mga lolo or lola. So minomonitor nila yan kasi ang sinasabi nila doon
minsan nagiging prone yung mga abuses sa mga bata na kung hindi mo kaano-ano yung nagbabantay sa'yo. So, ganun siguro ang dapat merong policy na ganyan na kaya isa rin yun sa reason kung ba't kami nag-iikot para nakukuha namin yung mga best practices ng mga LGUs and sinishare namin. Oo. Dapat ganun. Nandyan tayo, lahat tayo nasa forefront ng pagbabantay sa ating mga kabataan. Kasi kung reactive lang tayo, wala na na-abuse na eh. So, dapat matigil natin yung occurrence nitong abuses na ito. Okay. Ito pong mga human rights violation, nakakalungkot, pero hindi siya nakakagulat for some. Like parang pagka binanggit itong mga binebentang mga materials involving children, parang nangyayari na, nakikita na, kapag nakita ng mga street children ang ano ng mga tao, lagi nang nandyan na parang hindi nakakagulat, which is dapat nakaka-bother o nakakabagabag pa rin yung mga ganyang sitwasyon para sa atin. Just to remind and refresh everyone, ano po ba ang itsura dapat ng isang lugar o lipunan na kung saan malaya ang mga bata at protektado sila? Alam mo, yung society na nakakapaglaro yung mga bata na hindi sila natatakot na ma-abduct sila or may abuses na gagawin sa kanila. Yun po sana yung ideal na society. Na yung mga bata ay lahat nakakapag-aral, lahat na ay merong access to healthcare, mga bata na laging merong pagkain sa hapagkainan nila, at isang batang masaya. Yun po sana yung ideal. Pero sabi nga natin, nagbabago yung panahon. And at times, yung mga tao rin kasi, if hindi involve yung family or anak nila mismo doon sa problema na yon, hindi sila parang binabaliwala nila yung issues na nandyan na kinakaharap ng ibang kabataan. Minsan pagka hindi sila involved, hindi baliwala. So, yun nga yung sinasabi ko, dapat tulong-tulong talaga tayo na tingnan at bantayan ang kapakanan ng ating mga kabataan. So, uling question lang po, dun sa nabanggit niyo pong imahe at itsura ng lipunan, kung saan priority ang mga bata, malapit po ba tayo doon? Or is that achievable in terms of government efforts? I think, baka medyo matagal pa. Hindi naman kasi lahat ng komunidad ay pangit yung imahe. No? So talagang merong yung doon sa depressed areas, yun yung medyo nakakalungkot na sitwasyon ng mga bata. Pero syempre yung mga nakakaangat sa lipunan, maganda yung sitwasyon ng mga bata. No? So ang ano talaga doon is dapat yung focus natin is doon sa mga depressed area na yon. Paano ba natin maaangat yung kondisyon ng mga kabataan. So again, back to na iangat muna natin sa kahirapan itong mga bata na to, yung pamilya nila, and hopefully gumanda yung sitwasyon ng mga bata. Marami pong masasagot na masusolusyonan ang pagtugon sa kahirapan, lalo na sa mga bata. Opo. Maraming salamat po, Col, for making this discussion insightful. And that has been the Commissioner and Spokesperson of Commission on Human Rights, Attorney Beda Epres. Ako po si Rose Babiera. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo para ipakinggan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View.